talagang you already accepted the challenge of the Vice President? Yes. Without hesitation, ano man Kahit kaninong challenge, as long as may buhok pa ako, lalo na yung mga young guns ng Congress, ibigay ko na kahit burnik ko. Pwede nila gawing black bihon ramen. Sir, bakit dito kayo sa QC nagpates? Kasi nga... Kasi nandito ako sa Maynila ngayon, ma'am. Hindi naman pwedeng umuwi lang ako sa Davao para doon sa hamon niya. Pwede naman siya magpasama doon sa boyfriend niya. Sir, kanina may sinabi ka na hindi lang dapat yung mga kababayan natin, they should demand the congressional candidates na magpa-drug testing. Hindi naman kailangan demand. Ikaw kandidato ka at wala kang tinatago, ba't di ka magpa-drug test, di ba? To show to your constituents na malinis ka. And wag lang yung drug test lang ang tingnan ng taong bayan. Siyempre, titingnan din ninyo yung kapasidad ng kandidato at yung mga accomplishments niya while serving their constituents. Sir, any comment? Kumasa rin si Attorney Meeks. Any comment po? Kumasa rin si Attorney Meeks sa drug test? Congrats. Di ba? Sir, pero ito, hindi niyo ito ginawa to hit to the call of Miss Nograles. Hindi naman. Kasi meron din siyang challenge. Actually, nagpa-drug test ako. Same dito rin. The day after nag-file ako ng bill. Kasi baka i-demand ng young guns kaya inunahan ko na sila. Ngayon, tas inulit ni VP Inday. So, napag-usapan namin, naulitin ko na lang din. Sir, we believe this is the third time na... Yes, yung una, yung kay Trililing na hamon. And the second time po? Yung pag-file ng bill. Sir, ito, we understand, nag-file lang kayo ng bill nun, pero wala ni isa mang tumugon doon. Kahapon si Vice President, challenge siya, hindi lang yung young guns, kundi lahat ng mga congressional candidate. What's your take on that po, sir? Yun nga. Di naman masama. Siguro kung magpa-drug test ka, di ba? Kung wala kang tinatago. Pero pag may tinatago ka, syempre, it's up to you, di ba? Kung paano mo i-handle yung sarili mo sa harap ng ng constituents mo. But you think, sir, mas better ang leader kung... Siyempre, pag hindi gumagamit ng droga, siyempre, nasa maayos yung pag-iisip mo. Diba? Sir, speaking of maayos ang pag-iisip, sorry for asking you this. Marami kasi mga negative comment kay VP. Psychiatric test daw. Si VP na pong sasagot dyan. Sinagutan niya kahapon, pero bilang kapatid, bilang kuya, sir, what's your take sa mga ganitong negative comments po kay VP, sir? Normal yan. Kami ang kalaban ng administrasyon ngayon. So, siyempre, sino ba yung nagko-comment, di ba? Siyempre, yung mga kaalyado nila. Are you hurt? Ako? Hindi. Normal yan sa politika, madam. Sir, going back dun sa drug. Tinawag na nga akong drug addict, drug pusher, drug lord, drug smuggler. Yes, sir. Kahit may 5 anak ako at 4 na apo. Sir, going back sa drug test, sa tingin niyo may mga congressman na hindi tutugon dun sa hamon, hindi Sara? Sa tingin ko, alam nyo na yung sagot. Pwede yung pangalanan, sir? Senador? Senator, congressman, sir, in particular dun sa mga congressional candidates na Magpa-drug test na lang sila para magkaalaman na, di ba? Sinong sila, sir? Your colleague, everyone na talaga? Lahat. Di ba? Total, imposible naman wala silang pera pang drug test. Sir, si PRRD, how is he po? Last week, nandun ako. Ayun, nagkukwentuhan kami sa candidacy niya rin as mayor. Okay naman, kampanya raw siya, pero sinabihan nga namin na mga piling barangay na lang na hindi na pwede lahat ng barangay ng Davao, 182 barangays yun. So, piling barangay na lang na magkakampanya siya. Sir, last time sinabi po ni Sara na tatakbo ang tatlong Duterte, Congressman Pulong, Mayor Baste at si dating Pangulong Duterte. Ano po yung nangyari, sir? Sabi niya yun. Wala talaga yun sa plano ko, no? Kasi may isang term pa nga ako as congressman. Tapos ever since pumasok ako sa politika, hanggang 2 terms lang ako. So yun nga, sabi din ng mama ko na tapusin mo yung term mo as congressman. Pero sa 2028, sir, may plano po tayo to... Wala. So ito second May plano akong mag-retire. So ito second term pa lang ba ito? Third na po.
So you will finish your term now? Yes, opo. National. Opo. We were expecting kasi it was announced earlier by VP na yung mga kapatid daw ay sasama sa Senado. Kung walang pera pang gastos para nationwide na kampanya, ma'am. Also, sir, dun sa pagkalaban ni Nograles against your father po for the mayoral of Davao. All right, huh? Ready to zip line next door? It's only 10 stories up. You got this. Yeah, I got this. Yeah. Okay, wait. Are you sure this is the only way we can do this? How else can we get the cable from over here to over there without sacrificing throughput? Ni Nograles against your father po for the mayoral of Davao City. Right niya yun. Di ba? Kahit sino naman pwedeng lumaban kay Mayor Rudy. Kahit sir, binigyan siya ng posisyon before and maganda yung naging samahan ng Nograles at Duterte since 2016 at least. Kung sa akin, hindi maganda samahan namin ng mga Nograles. I mean, Kasi yung tatay nila, ginawa kong drug addict sa Davao way back 1992-94. Doon nag-umpisa yung drug addict ako sa tatay nila. Sir, hindi ito first time na maglalaban ng Nograles. Pero kung kulong this time, I did not consider them as my friends, ma'am. you never did. Yes, tatay ko lang. Okay. Pero this time, maglalaban ulit kayo sa local elections. How is it different this time, Congressman Colong? Wala naman. Wala namang difference. May kalaban naman ako parati pag tumatakbo. Except nung Vice Mayor at ako. Pero as far as you know, sir, Davao City po is very satisfied pa sa pamamahala po ng mga Duterte. Ang makakasagot niyan yung mga tiga Davao. Pero meron bang bagong gagawin strategy ang mga Duterte ngayon? Or you still... Same lang, ma'am, mga ngampanya. Ngayon nga sabi ko, wala kaming ayuda. Di gaya sa kanila ngayon. So, tanggapin ng mga tiga Davao yung ayuda. Kanila naman yan. Diba? Sir, speaking of budget, kamusta yung budget, sir? May ano na ba? May natatanggap pa kayo? Wala. Wala. Zero. Zero budget for Davao City. Yung pagkaalam ko. Yun ang narinig ko from my colleagues. Sir, the President has signified his intention before to attend sa Quadcom. Ikaw bilang panganay niyang anak, kung bibigyan niyo po ng payo si Presidente, will you even... Sasamahan ko nga sana, ayaw niya eh. Sa Congress? Oo, ayaw niya eh. So you did not encourage him not to join, ay not to go? Ay, hindi naman. Bakit naman? So kahit sa Senate, sir? Ewan ko sa mga kapatid ko pero hindi namin napag-usapan na i-ano ko siya na wag pumunta. Sinabi ko pa nga, samahan ko siya, tapos ayaw niya. So may we know why? Na? Bakit okay lang sa inyo mag-attend si Presidente sa Quadcom? Bakit naman hindi? Di ba? Ano bang masama kung pumunta siya dun? Sir, pero ano reaction niyo na yung Quadcom na patuloy na iniimbestigahan yung supposed drug war reward system dun sa tatay niyo? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Magkano sir? Oo, sabihin mo nga ako. Ha? Wag na, joke lang yan. Sir, tsaka lahat ng hearing yan from Senate to sa House, lahat Bayad yan. Ay, bayad. lahat directed sir na Duterte. Ano masabi sa ganitong sitwasyon ngayon, sir? Parang balag mo kayo ngayon, sir. Siguro yun yung definition ng trabaho nila. To investigate the Dutertes. Yan siguro na ang mandato sa kanila. So, okay lang. Sir, may I go back to your father? Kumusta ang health po ni Sir ngayon? Okay naman. Natutulog. Malakas kumain. Kahit sasabihan na namin na dahan-dahan. So, okay lang. Is he excited to campaign for this 2025? Yun nga gusto niya umakyat ng bundok. Sinasabihan namin hindi na pwede. Diyan na lang sa, siyempre, diyan na lang sa downtown or at least makita lang siya ng mga tao. Does he need to campaign? Siguro naman, oo, dahil election yan eh. Pero, so Lugi kami kung di siya mangangampanya. Pwede mag-relax ang Duterte ngayon, Kong? I mean, talagang kailangan din kayong sumabay sa pagdating sa kampanya. Nangangampanya naman din talaga kami, ma'am, every election. Kung merong, sorry for asking this, Kong, kung merong dehado kayo, saan kayo dehado ngayon? Sa buhok. O sa pera? Siyempre. Sir, all out po ngayon si VP Sara against the Marcos administration pagsasalita niya. Sa tingin niyo saan galing yung
hugot ngayon ni Kisara? Nasagad Hindi namin yan napag-uusapan. Ngayon, napag-usapan namin, wala lang raw powder pati lip gloss. Galit siya. Okay? Maraming salamat. So we'll wait. The result will come out after 2 weeks. Yes, 2 weeks pa po yan. Sir, pahabol. Baka may message kayo sa mga sa mga congressman na or officials na Challenge sa kanila. pati ko sa inyo and of course challenge din dito sa for the record lang. Wala naman akong message sa kanila. Kumain kayo na maayos. Are you not challenging them to also undergo drug test as confident? Kaya nang sabi ko, ma'am, siyempre duty nila yon as candidates, di ba? Para sa mga constituents nila, para malaman ng constituents nila na hindi sila gumagamit. Sir, last na to. Yes. Pinanggit kanina sa Congress, Quadcom, at saka yung good government sa Senate Blue Ribbon. Parang we hate to call this, pero parang against JK, against Duterte pa rin. So saan ba humuhugot ang pamilya Duterte na ng strength despite all of this mga Kami? sanctions? Ako sa nanay ko at sa Panginoon. Yes. Sir, ano sinasabi ni Ma'am Elizabeth sa inyo? Anong palagi niyang sinasabi? Siya na lang kayo interview niyo. Pero ano laging na-advise sa inyo, sir? Yes, every day. Every day. What does she tell you? Kailangan may powder ka at lip gloss. Sorry, hindi ako sanay sa ganito. Sorry. Okay, salamat po tayo. Salamat. Ang last ang akin lang.